Alright, mega mega love shoutout. Good evening mga kabsat. Shoutout po sa mga kasama natin. Siyempre, nandyan si Jam Dilo. Shoutout kabsat. At saka sa lahat po ng mga silent viewers natin dyan, sa 30 plus na live viewers. Shoutout sa inyo mabsat. Ano ba nangyayari ngayon? Diyos ko po, medyo to. Signal number 1 pa rin kami dito sa Northern Luzon mga kabsat. No? Doon sa bandang Batanes, signal number 2 po mga kakabsat. Kaya non-stop po yung ulan dito sa Baguio. Pero ano pa pag-uusapan natin? Ako po! Nako po! Paano ba yan, mga kakabsat? Alan Peter, tapos ang maliligayang araw, Diyos ko Lord, tutuluyan talaga ni Ping Lacson. Paano naman kasi? Ayaw kasing tumigil. Yan ang problema dito kay Ping Lacson. Ayaw kasi, kay Ping Lacson, kay Petra. Ayaw tumigil. Lahat gusto kalaban. O ngayon, pinansin ka ngayon ni Ping Lacson. Paktay ka. Ano na yan? Iyakan na. Diyos ko po, Rudy. O, pakinggan natin. Posibleng diretso na ipapa-ombudsman ni Agoy! Senator Ping Lacson Ala, paktay ka. Baka wala nang investigasyon. Diretso na sa ombudsman. Ibibigay na lang yung report. Paktay ka. ang mga nakalap na ebidensya sa mga infrastructure projects sa Taguig. Umabot na raw kasi sa mahigit 3 bilyong piso ang Wow, 3 bilyong piso. halaga ng umano'y anomalya sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nakapaw! Kung may shoot sa balde, may shoot sa kaldero. Yan ang Kung may shoot sa balde, shoot sa kaldero, aray ko po nga, no? Kaya tinawag siyang kaldero, di ba? Taguig Ghost Infra Project Update number 3. Aba, may number 1 and 2, Number 3, ang daming evidence. The plot thickens. The listing lightens. The case strengthens. Kung meron shoot sa balde, meron ding shoot sa kaldero. Diyos ko po, Rudy. Tragis ka, Ping Lacson. banat ni Senator Ping Lacson sa pag-usad ng investigasyon niya sa umano'y ghost infrastructure project sa Taguig. Ang baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mas dumarami na raw ang nakukuha nila ngayong Long story, kung isa-summarize natin, this is a work in progress at maganda ang progress as far as our own investigation is concerned. Sabi ko nga the plot thickens at ang kaso lumalakas. Kasi marami kaming na makakalkal at may mga nakausap na kaming posibleng magtestigo. So, hindi lang confined sa isang tao. Sa tingin namin, maraming ibang masasangkot na individual patungkol dito. Ay, naku! Sinong pwedeng naku po? Ay, Diyos ko Lord. ebidensya. Pati na ang mga umano'y bagman na sangkot dito. Posibleng higit isang tao pa raw ang dawit ayon sa mga informant at posibleng testigo. Inilantad ni Lacson na lumitaw ang tig 100 million pesos each. Grabe 3 slopes protection project in Taguig City worth 100 million each. Paldo! At 3 slope protection projects sa syudad. Pero hindi pa niya dinedetalye ito sa ngayon. Dahil dito, umabot na sa 3.385 billion pesos ang halaga ng mga proyektong kanilang sinusuri. Agoy! Nakapaloob daw dito ang dalawang nakita nilang magkapareho ang location at description. Isa raw sa mga proyekto na doble ang pondo. At Wow! Sana all doble-doble. Sana all. One project was funded twice. It may not be outright illegal, but if payment was collected for both, one is a ghost project. If one was not implemented, where did 100 million appropriation for it go? Ay, Diyos ko Lord, alamin yan. kung pareho raw iyong nabayaran, pwedeng ghost project ang isa sa mga ito. Nakabaw. Pinag-iisipan na rin daw ni Lacson na diretsyo nang ipaabot sa Sako po. Diretso na, wala nang Diyos ko po. Office of the Ombudsman ang mga nakalap nilang ebidensya sa halip na idaan pa sa Blue Ribbon Committee para mapabilis ang investigasyon. Sinusubukan ng BNC na makakuha ng panig ni Cayetano pero wala pa siyang opisyal na pahayag sa ngayon. Pero dati na niyang inihayag na tila sinisingle out daw ang Taguig City. Sa isang Facebook Live, sinabi rin niyang Nag-Facebook live na naman tungkol na to. Ay, July 19 pala yun na Facebook. may due diligence na ginawa ang kanyang kampo.
Kung ano may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Walang ghost, pero may kaldero. Wala pong ghost project sa Taguig. Naku po. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. No? Yung mga kababayan, para lang malinaw, yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Sagot ni Lacson, hindi nila tina-target ang Taguig. Kinailangan lang daw nilang maunang mag-focus sa anomalous flood control projects sa Bulacan at Occidental Mindoro dati sa Blue Ribbon Committee nung siya pa ang chairperson nito. Pero noon pa man, may record na raw sila ng questionableng project sa Taguig. Pinrayoridad lang daw nila ito ngayon matapos questionin ni Cayetano ang kanyang integridad. Dati nang nagtalo ang dalawa matapos sabihin ng dating SP na tila lumobo ang SALN ni Lacson. Bagay na dinepensahan ng dating PNP chief dahil sa lehitimong mga negosyo raw nagmula ang mga ito. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok. Paano ba yan? Paano ba yan? O ito. Lalong iiyak dito si Alan Peter Cayetano, mga bisat. Ito. Wait lang. Shortcut. Ibinahagi ng National Bureau of Investigation, NBI, ang liham na kanilang ipinadala sa Commission on Audit, sa Securities and Exchange upang humingi ng COA audit report at iba pang mga dokumento para sa ginagawang investigasyon ng NBI tungkol sa anomalyang irregular ng 2019. Southeast Asia, naku po, hindi lang sa Taguig, pati yung sa Tarlac. Paktay ka ngayon. O, ito yung sulat ni Matibag. Sabi niya, Attorney Gamelan Cordova. Putragis, ang daming problema ni Con. Ang daming problema ni Alan Peter. Shout out sa'yo. Simply Talkies. Kumusta na, Kabsat? Kamusta na? Ha? Kamusta ang blood control dyan, Kabsat? Simply Talkies. Nako po, itong si Alan Peter, ibang klase, Sunod-sunod, kaliwat kanan. May problema siya kay Ping Lacson. May problema siya kay Melvin Matibag. May problema din siya sa DOJ. Allah! Paktay kaya dito. Request for clarified true copy of the audit report on the Philippine Sports Commission related to 2019 SEA Games and Philippine SEA Games Organizing Committee PhilSGOC. The National Bureau of Investigation is currently conducting a formal investigation into the alleged irregularities, financial anomalies, and possible violation of anti-graft corruption and related laws involving funds disbursement and procurement activities linked to 2019 Southeast Asian Games in the Philippine Sea Asian Games Organizing Committee or PSOC, including transaction with the Philippine Sports Commission or PSC. In support of this probe, we respectfully request one certified true copy of the final COA audit report covering the Philippine Sports Commission relative to 2019 SEA Games and PhilSGOC. This document is essential to verify findings, establish facts, and trace fund flows in course of our official investigation. For any inquiries, clarifications regarding this request, may we coordinate directly to Financial Intelligence Unit through email, and then we stand ready to provide any additional information required to facilitate this request. We also commit to strictly safeguard the confidentiality of the report and use it solely for the official investigative purpose. Your urgent action and favorable consideration will... Allah kata, Alan Peter. O ito pa, Attorney Francis Edralin Lim, Chairperson of Security and Exchange, SEC. In connection with the Article 3, Paragraph 2 of the Data Sharing Agreement between the National Bureau of Investigation, NBI, and the Security Exchange Commission, SEC, we respectfully request the following information documents pertaining the Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee Foundation, PhilSGOC,
covering the period of 2017 up to present. Naku po! Certificate of Incorporate, Articles of Incorporate, Bylaws, Audited Financial Statement, General Information Sheet, Beneficial Ownership Declarations, Board Resolutions on the Sale, Transfer of Non-Current Assets. These requests made for the purpose of investigations being conducted by the Bureau. We greatly appreciate your assistance and anticipate your response on this matter. So, nako po! Sumulat na sa SEC. Ha? Paano ba yan? Ha? Sumulat na sa SEC. Sumulat po sa COA. Paktay ka ngayon, Alan Peter. Tutuluyan ka talaga. May problema ka na kay Melvin Matibag. May mas problema ka pang plunder kay Ping Lacson. Nako po, yung huling kumaaway kay Ping Lacson, nakakulong na. Ha? Diyos ko po. Wala, mga kapsat, kawawa naman siya. Flood Control Project plus Southeast Asia. Yun lang. Obstruction of justice. Ay, obstruction. Yung ginawa nila kay Bato. Tapos ang maliligayang araw, Desert Spring. Tapos talaga, Tipatokis. Tapos, Boy 10K kung meron wasak ang balde. Pinasak din ang kaldero, sabi nila, yun nga eh. Swak sa, kung may swak sa balde, meron din swak sa kaldero. Ay, Diyos ko po, Rudy. Paano ba yan, Alan Peter? Paano na yan? Ha? Live pa more. Feeling ko nag-live to. Silipid ka natin. Sigurado to magla-live to. Alan Peter. Nag-live to. Yun nga, yung sabi ko kanina, Nag-live nga. Nag-live nga. I thank God for this opportunity na makasama kayo ngayong yung pagmamahal nyo sa inyong mga kamag-anak, yung pagsisikap nyo. Kahit yung iba may gera na dun sa lugar nila, ayaw pa rin talaga umuwi. Just to be able to help manage and for the nature of God. Walang silbing. Ko na madaling mapesting ahem kasi nga daming introduction. To get capital worse. Then yung mga crimes na sinasabi that hurt us, di ba? So that's the first biblical principle I wanted to say here. Anong ating ang sinabi sa Bible, He is there. Puro Bible ah. So kung sinabi ni Lord, may plano ako para sa inyo, He gives us knowledge, He gives us understanding, He gives us wisdom, He gives us talents, He gives us 30,000, 5,000, naging 6,500, apples to apples. Iba sinasabi, hindi kasi nag-aircon ka araw-araw dahil mainit, pero makikita mo naman kasi yung reading ng metro di ba? So apples to apples. Wala siyang sinasabi Basto, sinabi ko dapat imbestigahan itong lahat. So in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier. That's why no less than the top DPWH officials from the regional to the national level have inspected some of the projects na may problema. At hindi kami nagkulang na magsabing, eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na. Kasi nga, nadadaanan namin dahil tagarong kami, umiikot kami doon. And of course, for example, doon sa Lakeshore, usap ko, hindi tama na mag-single out at mas mabuti, lahat ito. I'll stop there kasi nga we have naman time for that. I'll just remind everyone dito sa page ko that 2 weeks ago or last week, sabi ko na sa inyo, Monday to Wednesday, I try not to comment on other issues para nakafocus sa impeachment. As it is, marami na nagsasabing, eto mga senador na to, parang prosecution senator judges. Eto na mga senador na to, parang mga defense senator judges. So as it is, even if hindi natin pag-usapan yung ibang mga issues, may ganun na nakikita niya pagka yung sentiment. Walang kwenta mga kakabsat. Pero ang importante mga kakabsat, ang pinaka-importante dyan, no? Yung gagawin ni Lacson. Just, Infinite Stream Mustache, shoutout sa kapsat.
kryptonite. Baka nandyan ako sa Cebu, kailan ba? Next week? Hindi, sa August. Iniisip ko, it's either Cebu or ano ba? Naghahanap ako ng pupuntahan. Magkita tayo pag nandyan ako sa Cebu, tol. Diyos ko po. Alright. Nako po, Alan Peter, good luck na lang sa iyo, Masisira na yung utak ni Cayetano sa dami ng haraping siguro mababawasan ng pag-iingay niya. tuloy lang. No? Karma niya na yan, na. Diyos ko po, Lord Rudy. Alright, Mabsat. Countdown tayo. Subtopic na tayo, Mabsat. At least na topic na natin si Ping Lacson, no? Talagang di niya titigilan si... Hindi lang yun, pati pala si Batibag, putragis, Diyos ko, Lord Rudy. Sige, countdown tayo. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go. Ay, bakit Yan.